Masakit mang aminin, marami akong naengganyo sa scam na ito na hindi na nila nabawi yung puhunan nila. Good morning guys! Umaga na naman, so kailangan na naman pumasok ulit sa work and start of the new week. So habang papunta tayo sa bus stop at saka maghihintay ng bus, kwento ko lang yung time na nabiktima kami ng scam. It's regarding sa pyramiding, pero disguised as a forex trading exchange o yung forex yung tinatawag na foreign exchange market. So nagsimula ito nung pandemic year 2020. Kasi diba nung year 2020 nagkaroon ng lockdown because of the pandemic. So yung mga tao, walang mga ginagawa, nasa loob lang ng bahay. And then meron akong kaibigan, may message niya ako kung gusto ko raw makinig sa presentation nila. So pinagbigyan ko naman, nakinig ako. And yung present nila is about forex exchange market. So yun yung dollar to peso, peso to yen, yung mga palitan ng gano'n, tapos dun daw sila kumukuha ng profit. Pero yung way ng pag-join is bibili ka ng Bitcoin na halagang $300. So mag-i-start siya as $300. So yung pagkaka-explain nila is may iba't ibang level dun sa forex exchange market. Yung beginner, mag-i-start ka as 300, and then may 500, and then may 1,000. Tapos may 3,000 nata, tapos 5,000, tapos 10,000, hanggang sa pataas ng pataas. So ang gusto ko raw subukan is dun muna sa pinakababa, yung 300. So bibili ka ng Bitcoin worth $300. Tapos magjo-join ka dun sa pinaka-basic na package na ino-offer nila. Tapos yung daily interest is 1%, which is napakataas, di ba? Kasi usually sa mga bangko, yung monthly interest mo or yearly interest nasa 1% to 5% lang Pero yung ino-offer nila dito is 1% daily. Kasi ang sabi nila, foreign exchange market daw. So mas malaki yung kitaan sa foreign exchange market. So sumali naman ako kasi ang sabi nila, pag-invest ka lang what you are willing to lose. So gusto ko lang subukan din. So nung una, maganda naman yung balikan Every week, parang nasa around $30 ata yung pinapasok nung kinikita ng account ko. So nainganyo ako, in-invite ko rin yung mga ibang mga kaibigan ko. Tapos pag nakapag-invite ka ng kaibigan, ang magiging cut mo dun sa kung sumali sila, kung sasali sila at mag-i-invest sila, 15% kung ano yung i-invest nila. So kunyari nag-invest sila ng $300 din dun sa foreign exchange account nila, ang makukuha mo is nasa 15% ng amount na yun. So parang ang ano, diba, parang nakakaengganyo talaga na mag-invite ka pa ng mag-invite. From the outside, iisipin mo talaga pyramiding scam siya. Ako, since parang ito yung sinalihan kong unang investment ko, so naengganyo ko sa hindi yung 15% So ang dami kong na-invite. So yung mga kinita ko, ang ginawa ko, nag-upgrade ako, hindi ko siya winidraw. Nag-upgrade ako from 300, 500, 1,000. Although may kinukuha akong pa konti-konti, pero usually mostly, ang ginagawa ko, nag-upgrade ako hanggang sa naging 5,000. So nung dumating yung 2022 bear market sa crypto, bumagsak yung presyo ng Bitcoin. So doon na nagka-problema. Medyo na-delay na yung mga withdrawals. Which is funny kasi ang pakilala nila is foreign exchange market yung business nila. Hindi naman crypto So bakit tied in sa presyo ng crypto yung mga withdrawals? So parang doon nagduda na ako. So sabi ko sa mga kasamahan ko, try nyo nang kuhanin yung puhunan ninyo kasi na-delay na sila ng 1 month nun Mas maganda kuhanin nyo yung puhunan nyo. Tapos pag nakuha nyo na yung puhunan nyo, then nasa inyo kung ano yung gustong gawin sa profit. So yun yung ginawa ko. Yung iba nakinig sa akin, yung iba hindi.
Tapos hanggang sa yung 1 month delay, naging 2 months, naging 3 months. Ngayon, umabot na ng 2 years kasi 2024 na ngayon eh. Hanggang sa nagsara na rin yung foreign exchange account na yon, wala na. So maraming hindi nabayaran. And masakit mang aminin, marami akong naengganyo sa scam na ito na hindi na nila nabawi yung puhunan nila. Although lagi kong nire-remind sa kanila no na bawiin nyo na. May mga ibang nag-take ng suggestion ko at nabawi naman nila yung puhunan nila. Pero karamihan hindi hindi nila binawi, kundi nag-upgrade lang sila ng nag-upgrade. So yun, lesson learned. Tapos ang hindi pa kagandahan nito, yung mga same tao na nag-invite sa akin, may pinopromote na naman na bagong scam. So yung unang scam pala, ang tawag nun is Cash FX or Cash Foreign Exchange. So kung narinig nyo na yun, iwas kayo scam yun. Prevalent dito sa Canada yon. At sa Pilipinas meron din silang mga ganung ini-invite at mga hinihikayat. At marami din silang nauuto. At nakakaawa nga kasi dun sa group chat namin, talagang marami nagtatanong. Tapos hindi na sila pinapansin ng mga administrator ng group chat. So parang ang dami nilang naloko. Tapos yun nga, yung mga administrator na yon, since nagsara na yung yung Cash FX na scam nila, lumundag na naman sa panibagong scam. Ang tawag nila ngayon is Banker's Code. Pero syempre, lesson learned, nadala ka na eh. Ba't ka pa uulit sa mga ganun? So ang maganda, umiwas ka na lang. Pero nakakapagtaka lang, marami talagang mga kababayan natin na mas gustong manloko ng tao, na alam naman nilang scam na yung una nilang pinromote, lumundag na naman sila sa panibagong scam, at nag-promote na naman, tapos manloloko na naman ng ibang tao. So yun lang mga kabayan, mag-ingat kayo Kung may nag-i-invite sa inyo regarding sa Forex Exchange Trading daw, na Cash FX, scam yun, huwag kayong maniniwala doon. Or sa bago nilang modus operandi ngayon, yung tinatawag na Banker's Code. So pag in-invite nila kayo doon, huwag rin kayong makikinig doon kasi scam yun. Maraming scam dito, so ingat-ingat lang tayo kabayan. So yun lang. So kung nag-enjoy kayo sa video nito, please don't forget to subscribe to my channel, like this video, share this video, and drop a comment na rin kasi nakakatulong sa algorithm ni YouTube yung pagdadrop nyo ng mga comment. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Buhay Vancouver. Bye!